Mapagpalang araw pagsapit ng takip silim. Isa ako sa mga silent listener. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rina. Gusto ko lang ibahagi yung nangyari sa amin sa pinagtatrabahuhan kong hardware dito sa bayan namin sa Laguna. Hanggang ngayon, pag naaalala ko, kinikilabutan pa rin ako. Matagal na akong cashier sa Ramil's Hardware. Halos 3 taon na rin ako doon. Maliit lang yung tindahan pero madalas maraming bumibili. Mga karpentero, foreman at mga taga-bukid. 6 kaming nagtatrabaho ron, kasama yung may-ari at asawa niya. Noong Hunyo lang, may dumating na bagong empleyado. Ang pangalan niya raw, Roldan. Tahimik siya, magalang at halos hindi nagsasalita. Maputla, payat, parang laging puyat. Ang sabi ni Sir, kapitbahay daw nila sa kabilang barangay. Medyo mabigat daw ang katawan pero matulungin. Sa una, ayos lang naman siya. Magaling magbuhat, mabilis matuto, at palaging maaga. Pero mga ilang araw lang, napansin ko na parang may kakaiba sa kilos niya. Tuwing hapon, lalo na kapag papalubog na yung araw, bigla siyang nagiging sobrang tahimik. Nakatunga nga lang minsan sa labas ng tindahan. Sa may poste ng ilaw, parang may tinitignan. Minsan, nahuli ko siyang nakatingin sa akin habang inaayos ko yung mga resibo. Hindi naman bastos yung tingin, pero kakaiba, matagal, at parang sinusuri ka hanggang kaluluwa mo. Roldan, okay ka lang? Tanong ko minsan. Napangiti lang siya. Opo, Ma'am Rina. Ang ganda kasi ng ilaw sa mukha niyo pag ganitong oras. Medyo kinilabutan ako, pero ngumiti na lang ako pabalik. Baka friendly lang talaga siya. Kinabukasan, napansin ng isa naming kasamahang lalaki na parang may mabahong amoy tuwing darating si Roldan. Hindi amoy pawis, hindi amoy hayop. Parang dugo na nabubulok na karne. Baka may nahuling daga sa likod, sabi ko. Pero nung sinilip namin, wala naman. Madalas din daw, sabi ng ibang kasamahan ko, may maririnig na lang silang kumakaskas sa bubong tuwing gabi kapag sila na lang ang naiwan mag-inventory. Akala nila pusa, pero may pagkakataon na parang lakad ng tao ang maririnig. Hanggang isang gabi, ako ang na-assign mag-close kasama si Roldan. Mga 8:00 na, halos sarado na lahat ng tindahan sa paligid. Tahimik ang kalsada at tanging tunog ng kuliglig ang maririnig. Habang inaayos ko ang kaha, napansin kong nakatulala na naman siya sa labas. Roldan, uwi ka na ba pagkatapos nito? Hindi pa siguro. May pupuntahan pa ako. Napatingin ako sa kanya. Sa ngiti niya, parang may bahid ng ibang anyo. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan ng husto. Pagalis niya, naiwan ako mag-isa sa loob. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko yung tunog sa bubong. Mabagal. At parang may amoy ng dugo na sumisingaw sa hangin. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero may naramdaman akong presensya sa labas ng bintana. At sa gilid ng salamin, may aninong nakadungaw. Tapos ayun na nga, may kumalabog sa bubong. Noong una, parang kaluskos lang. Pero habang tumatagal, bumibigat at lumalakas. Parang may kung sinong naglalakad sa yero. Mabagal, sinasadya ang bawat hakbang. Kinabahan na ako. Nilakasan ko ang radyo. Pero bigla itong nag-static. Parang may sumingit na boses na pabulong. Rina. Napahinto ako. Akala ko guni-guni lang. Pero pagkalipas ng ilang segundo,
May malakas na kalabog sa bubong. Tapos parang may kumakaskas na kuko sa yero. Nang lingunin ko ang bintana, may aninong dumaan. Hindi tao ang naglakad. Nakayuko, mabilis at parang gumagapang. Hinilabutan ako ng husto. Kinuha ko agad yung rosaryo ko sa bulsa at binuksan yung ilaw sa labas. Pero sa liwanag ng poste, doon ko siya nakita. Si Roldan. Nakatalikod siya pero yung kilos niya hindi normal. Nakaarko ang likod, parang may humahaba sa katawan niya. Nang humarap siya, halos mapasigaw ako. Namumutla yung mga mata niya at yung bibig niya may dugo na sariwa. Ngumiti siya sa akin, yung ngiti na parang wala ng tao sa loob ng katawan niya. Ang bango mo, Ma'am Reyna. Ang tagal kong hinintay ito. Sumigaw ako at mabilis na isinara ang pinto. Inilak ko ang pinto, sabay takbo papunta sa stockroom. Nanginginig yung kamay ko habang tinatawagan ko si Sir Ramil sa phone. Pero hindi siya sumasagot. Sa labas, naririnig ko yung kalmot sa pintuan. Parang sinisikap niyang buksan gamit ang matutulis na kuko. Maya-maya, may narinig akong tunog ng pakpak. Parang malaking ibon. Nagsisigaw ako ng dasal. Ama namin, sumalangit ka. Paulit-ulit hanggang marinig ang busina ng tricycle sa labas. Dumating si Sir Ramil at isa pang trabahador, si Mang Temyong. Pagbukas nila ng pinto, nakita nilang basag ang isang bintana at may patak ng dugo sa sahig. Pag-akyat sa bubong, wala na si Roldan. Kinabukasan, may dumating na pulis at mga taga-barangay. Sabi nila, may natagpo ang patay na kambing sa bakuran sa likod ng hardware. Wala nang laman loob at may 2 butas sa liig. Kinilabutan kaming lahat. At matapos yun, hindi na bumalik si Roldan. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako nga pala si Rowel, isa sa mga helper sa isang hardware store dito sa San Pablo. Gusto ko lang ikwento yung kakaibang nangyari sa amin nitong nakaraang taon. Hanggang ngayon, kahit gusto namin kalimutan, parang hindi kami tinatantanan ng mga naririnig namin at nararamdaman namin doon. Noong una, simple lang naman ang lahat. Plano ng may-ari na si Sir Densyo magtayo ng bagong branch ng hardware sa may highway, banda roon sa lumang lote nila. Maganda ang lokasyon kasi tabing kalsada at malapit sa palengke. Pero may isang problema. May malaking puno ng balete sa gitna ng lote. Sabi ng mga matatanda sa lugar, matagal na raw yung punong yon. Bago pa raw magka-eskwelahan dyan, nandyan na yan, sabi pa ng isa sa mga karpintero. May ilan pa ngang nagsasabi na may nakatira ron. Pero syempre, sa panahon ngayon, bihira na sa amin ang maniwala sa ganon. Lahat kami, busy lang sa trabaho. Noong araw na puputulin na yung puno, medyo tahimik ang lahat. Yung chainsaw man, 3 beses nabitin yung makina. Parang ayaw tumuloy. Sir, baka may diferensya lang, sabi ng isa naming kasama. Pero si Sir Densyo, medyo iritado na. Gawin nyo na yan, sayang oras. Pagbagsak ng puno, biglang lumamig ang hangin. Hindi ako nagsisinungaling. Araw yun, tanghaling tapat. Pero biglang nagdilim yung paligid. Pagtingin ko sa lupa, may nakita akong parang itim na likido na tumutulo mula sa puno. Akala namin dagtalang, pero yung amoy parang dugo. Kinabukasan, sinimulan na yung construction. Naging maayos naman lahat.
na itayo ng maganda yung hardware, bago ang pintura, maliwanag at modernong style. Pero pagdating ng gabi, doon nagsimula ang mga kakaiba. Una, sabi ng guard, may naririnig daw na kumakalansing na bakal kahit wala namang tao sa loob. Tapos minsan, nagbukas mag-isa yung sliding door kahit nakalock. Akala namin hangin lang, pero ilang araw ulit nang masira yung sensor at lagi daw gumagalaw kapag eksaktong 12:00 ng gabi. Noong ako na ang naka-duty sa gabi, doon ko naramdaman na totoo pala yung sinasabi nila. Habang nag-aayos ako ng mga simento sa may likod, bigla akong naamoy yung pamilyar na amoy. Malamig na lupa, parang amoy ng basang kahoy. Paglingon ko, akala ko may taong dumaan sa aisle ng mga pintura, pero nang silipin ko, wala. Kinilabutan ako kasi kahit walang tao, may tunog ng mga yapak na mabigat, dahan-dahan, papunta sa may counter. Tapos may narinig akong mahinang parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Bakit niyo ako pinutol? Napatigil ako. Hindi ako magalaw. Pakiramdam ko yung hangin sa loob, parang humihigop. At mula sa salamin ng counter, may nakita akong refleksyon. Isang malaking anino ng puno, kahit wala namang punong nakatayo sa labas. Pagkatapos kong marinig yung boses na parang galing sa ilalim ng lupa, halos hindi ako makagalaw. Parang may mabigat na hangin na bumabalot sa buong tindahan. Yung mga bakal at pintura sa paligid parang sabay-sabay na umugong. Akala ko lumilindol, pero walang gumagalaw sa labas. Tinignan ko ulit yung salamin sa counter at doon ko nakita sa refleksyon, may anino ng puno. Hindi lang basta anino, kundi parang may mga braso na hugis sanga, gumagapang pababa sa sahig. At sa gitna noon, may muka. Hindi tao, hindi rin hayop. Parang matandang lalaking nakangiti, pero galit ang mata. Biglang pumutok yung isang ilaw sa kisame. Kasunod nun, sabay-sabay na nagbagsakan yung mga hollow blocks at lata ng pintura. Sumigaw ako, tumakbo palabas, pero parang may humahawak sa balikat ko. Mabigat at parang ugat ng puno. Bakit niyo ako ginising? Yun yung boses na halos ikatigil ng tibok ng puso ko. Paglingon ko, wala akong makita, kundi itim na usok na unti-unting pumapasok sa sahig. Parang hinihigop ng lupa. Kinabukasan, pagdating ng may-ari at ng mga trabahador, nakita nila yung mga gamit na nagkalat. Parang nilindol ang loob. Yung CCTV daw, nagre-record pa nung gabing yon, pero pag pinapanood, puro static lang. Maliban sa huling segundo kung saan may malaking anino ng puno ng balete na dumaan sa harap ng kamera bago ito tuluyang nag-blackout. Simula noon, halos gabi-gabing may nararanasan kami. May maririnig na kaluskos ng mga dahon kahit sarado lahat ng pinto. Minsan may amoy ng lupat, dagta kahit simentado na ang sahig, at yung guard na naka-duty ng mag-isa halos mag-resign na dahil daw may babaeng umiiyak sa banyo tuwing 12:00 ng gabi. Walang tubig at walang linya ng kuryente sa bandang yon. Ilang linggo lang ang lumipas, nagsimula nang magkasakit si Sir Dencio. Hindi makatulog, laging masama ang pakiramdam. Ang sabi niya, gabi-gabi raw sa panaginip niya, may tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng hardware. May tinig na paulit-ulit lang na nagsasabing, "Ibalik niyo ako. Ibalik niyo ako." Pagkatapos ng isang buwan, bigla na lang niyang sinabi sa amin, isasara ko na ang hardware. Walang nagtanong, lahat kami tahimik lang. Ilang araw lang, nakita na lang naming may bagong tarp na nakapaskil. For sale,
Lot and Building. Wala pang isang linggo, may bumili raw. Pinaganda ulit, pinalitan ng signage, ginawang auto parts shop. Pero sabi ng bagong may-ari, kahit ilang beses nilang linisin, lagi raw may tumutubong ugat sa sahig. At minsan daw, bago pumutok ang ilaw sa gabi, may lilitaw na refleksyon ng puno ng balete sa salamin ng kanilang counter. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin ako minsan sa lugar na yon. Maganda na yung tindahan, maliwanag sa umaga. Pero kapag dumilim na, yung paligid, parang may nakabantay. Tahimik lang pero ramdam mong buhay pa rin yung punong pinutol. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang gabi, Sir Dave. Ako nga pala si Riel. Trabahador sa isang hardware dito sa Batangas. 3 taon na akong nagtatrabaho dito. At sa totoo lang, hindi ko mismo naranasan yung nangyari. Baka hindi ko rin paniwalaan. Ang hardware na to, pagmamay-ari ng pamilyang Almario. Ang tatay nila, si Mang Ernesto. Siya ang nagpatayo nito noon pa man. Mabait, masipag, at tinatrato kaming mga empleyado na parang pamilya. Pero noong isang taon, bigla siyang inatake sa puso. Doon mismo sa loob ng tindahan, habang nagbibilang ng resibo sa may counter. Namatay siya sa mismong lugar kung saan siya madalas umupo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang anak niyang si Sir Paulo ang humalili bilang bagong may-ari. Tahimik si Sir, hindi kasing kwelan ni Mang Ernesto. Pero mabait din. Sinubukan niyang ayusin lahat. Pinapinturahan ang tindahan, pinalitan ang mga lumang gamit, at inalis pa yung lumang upuan ng tatay niya sa counter. Sabi niya, ayokong makita yan araw-araw. Parang ang bigat sa pakiramdam. Pero mula noong araw na inalis yung upuang yun, nagsimula ang mga kakaiba. Una, mga maliliit na bagay lang. Mga gamit na nawawala tapos makikita na lang sa isang shelf. May maririnig na kaluskos sa opisina kahit sarado na. At tuwing madaling araw, sabi ng guard, may ilaw daw sa loob kahit patay na lahat ng switch. Isang beses, si Lito, kasama ko sa delivery, nag-stay late kasi nag-aayos pa ng stock. Pag uwi niya, sabi niya, may nakita daw siyang lalaking nakaupo sa sulok. Suot ang lumang polo ni Mang Ernesto. Akala ko si Sir Paulo, pero paglapit ko, nawala. Pinagtawanan namin siya noon, pero kinabukasan, nakita namin sa CCTV yung eksaktong sinabi niya. May aninong nakaupo sa sulok. Hindi malinaw ang muka, pero parehong-pareho ng posisyon ni Mang Ernesto noong araw na inatake siya. Isang gabi, ako naman ang duty sa closing. Magka-alas 11 na at ako na lang ang tao sa loob. Nasa may counter ako, nag-aayos ng mga papel. Tahimik ang paligid, pero parang may mahinang yabag sa likod. Paglingon ko, wala naman. Sinubukan kong baliwalain, pero biglang bumukas mag-isa ang drawer ng counter. Yung luma na matagal nang sira. Sa loob, may lumang resibo at may nakasulat sa likod, "Huwag mong kalimutan ang utang mo sa akin." Hindi ko alam kung biro o ano, pero nang pagtingin ko sa ilalim ng counter, may nakapatong na lumang ballpen, yung paboritong ballpen ni Mang Ernesto. At sabay nun, may narinig akong malalim na tinig. "Riel, tapusin mo ang benta bago ka umuwi." Natakot ako. Pagtingin ko sa may salamin, may refleksyon ng matandang lalaki sa upuang
dati niyang inuupuan kahit wala namang tao ron. Tumakbo ako palabas. Pagbalik namin kinaumagahan kasama si Sir Paulo, amoy kandila sa loob. At yung lumang upuan ni Mang Ernesto na itinabi na sa bodega, nasa harap na ulit ng counter. Ilang linggo matapos yun, halos araw-araw may nagpaparamdam na. May biglang bumubukas na pinto, may resibong nagkakalat mag-isa, at may mga ilaw na kumikislap tuwing gabi. Lahat kami, pare-pareho ng nakaranas. Amoy ng tabako, yung paboritong paninigarilyo ni Mang Ernesto, kahit walang naninigarilyo sa loob. Si Sir Paulo mismo, isang gabi raw, habang nagbibilang ng kita, narinig niyang may bumulong sa tenga niya. "Ingat ka sa negosyo mo, anak." Paglingon niya, may malamig na hangin na dumaan sa balikat niya. Tapos gumalaw yung calculator mag-isa, tulad ng madalas gawin ng tatay niya dati. Simula nun, hindi na pinapalitan ni Sir Paulo yung upuan na yon. Nilagyan na lang niya ng kandila at maliit na larawan ng ama niya sa ibabaw ng counter. Sabi niya, kung nandito pa siya, baka gusto lang niyang bantayan kami. Pero minsan, kapag gabi at dumadaan ako sa harap ng hardware, kita ko sa salamin, may nakaupong matandang lalaki sa loob. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hello po, Sir Dave. Ako nga pala si Rico, 27 years old, working student at part-timer sa isang 24 hours convenience store dito sa Bikutan. 3 buwan pa lang ako dito, pero masasabi kong sanay na ako sa night shift. Tahimik lang kasi, kaunti ang customer, at madalas mga laseng o grab driver lang ang dumadaan. Pero may mga gabi talaga na kahit gaano katahimik, parang may bumubulong sa hangin. 12:00 ng gabi ang start ng shift ko. Pagdating ko sa store, sinalubong ako ni Kuya Arman, yung ka-ship ko dati na umalis na raw kasi lilipat ng branch. Pero nung gabing yun, pansamantala siyang bumalik para mag-train ng bagong staff. Habang nag-uusap kami, napansin kong medyo matamlay siya, namutla, pawis na pawis kahit malamig ang aircon. Sabi ko, "Kuya, ayos ka lang? Parang may iniinda ka." Ngumiti lang siya pero halatang pilit. "Wala to bro. Basta pag nag-stuck ka mamaya, huwag kang masyadong magtagal sa aisle 3 ha." "Ha? Bakit?" Pero bago pa siya sumagot, dumating na yung supervisor namin, kaya hindi na siya nakapagsalita. Mga bandang 1:30 AM, ako na lang mag-isa sa store. Yung guard namin nakatulog sa labas at walang masyadong dumadaan. Tahimik lang habang nagre-rearrange ako ng mga chips at inumin. Sabay may narinig akong parang kalos ko sa bandang likod. Hindi naman ako agad kinabahan kasi may pusa minsan na pumapasok doon sa likod ng freezer. Pero nang sumilip ako, wala naman. Ang narinig ko lang ay yung tunog ng lumang chiller, parang humihinga. Pagbalik ko sa harap, may customer na babae. Nakatalikod lang siya, nakatayo sa aisle 3. Nakaduster, mahaba ang buhok at walang bitbit na basket. Tahimik lang. Iniisip ko kung bagong gising to o taga-kanto lang. Nilapitan ko siya. "Ma'am, good evening po. Kailangan niyo po ba ng tulong?" Hindi siya sumagot. Nakatayo lang siya, nakatingin sa shelf ng mga dilata. Lumapit pa ako ng kaunti, tapos napansin kong malamig ang paligid niya. Parang biglang bumaba ang aircon, pero hindi naman naka-on ang turbo mode. Sabi ko ulit, "Ma'am, okay lang po ba kayo?" Dahan-dahan siyang lumingon.
Pero hindi ko masyadong nakita ang mukha niya kasi nakatungo siya ng bahagya at natatakpan ng buhok. Ang weird lang kasi paglingon niya, may tunog na parang humihinga sa tabi ko. Pagkurap ko, bigla siyang nawala. Inikot ko yung store, nag-check ng CCTV feed, pero walang na-record na kahit anong tao sa aisle 3. Ang nakikita lang sa monitor ay ako, mag-isa na parang may kausap sa hangin. Pagbalik ko sa counter, nakita ko sa ibabaw ng resibo printer yung isang lumang canned goods, brand na matagal ng phase out. May label pa na Best Before 2009. Hindi ko alam kung saan galing. Hindi rin yun galing sa shelf kasi bago lahat ng stock namin. Saka ko biglang naalala yung sinabi ni Arman kanina. Pag nag-stock ka mamaya, huwag kang masyadong magtagal sa aisle 3. Pagkatapos kong makita yung dilata sa ibabaw ng counter, tumayo lang ako doon, hindi makagalaw. Ramdam ko na bumigat ang hangin sa loob ng store. Parang huminto ang oras sa dingding. 2:17 AM. Walang pumasok, walang dumaan. Pero sa CCTV monitor, may gumagalaw sa aisle 3. Nakita ko sa screen, may anino ng babae. Nakatayo lang sa gitna ng aisle. Mahaba ang buhok, puting-puti ang suot at may hawak na canned goods na parang inaabot sa hangin. Pero sa totoong paningin ko, wala. Pagkasilip ko sa mismong aisle 3, walang tao. Pero naririnig ko ang pagkalansing ng lata na parang may nahulog. Kuya Arman, ano ba tong sinasabi mong huwag magtagal sa aisle 3? Bulong ko habang unti-unting lumalapit. Habang papalapit ako, bumaba ang ilaw ng store. Nag-flicker. Ang CCTV monitor sa counter nag-glitch. At sa mismong gitna ng aisle 3, may nakita akong maliit na paddle ng tubig. Walang leak, walang bukas na chiller pero basa ang sahig. Nung tumingin ako sa ilalim ng shelf, may paa. Paa ng babae. Maputi, namamasa, nakapaikot ang mga daliri sa sahig. Parang kumakapit. Dahan-dahan akong umatras, pero biglang may bumagsak na lata sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero sa salamin ng freezer, may refleksyon ng babae sa likod ko. Nakangiti siya. Yung ngiti na pilit, sobrang lawak at nangingitim na yung paligid ng labi. Yung buhok niya, basa, parang galing sa ulan o ilog. Pagbalik ng tingin ko sa likod, wala. Pero sa salamin ng freezer, nandun pa rin siya. Nakatitig, dahan-dahan siyang lumalapit sa likod ng refleksyon ko. Doon ko naramdaman yung malamig na hininga sa batok ko. Tapos biglang may bumulong sa tenga ko. Nandito lang ako. Simula nung binuksan nila to. Sumigaw ako at tumakbo palabas. Halos madapa sa tapat ng counter. Ginising ko yung guard. Nanginginig ako habang itinuturo yung loob. Pagbalik namin, bukas lahat ng chiller door. Nagkakalansingan yung mga lata kahit walang hangin. At sa gitna ng aisle 3, may isang lata lang na nakatayo mag-isa. Yung luma ulit. Best Before 2009. Kinabukasan, tinawagan ko si Kuya Arman. Noong una, ayaw niya magsalita pero nung sinabi kong nakita ko yung babae, tumahimik siya sandali. Sabay sabi niya, "Hindi ko na sana sasabihin pero ilang taon na yan. Yung branch dati, sari-sari store to noon. May babae raw na nalak sa loob nung binaha. Hindi na nailigtas. Natagpuan na lang siya sa likod ng chiller. Yung mga canned goods, galing pa sa panahon niya. Ayaw nilang tanggalin lahat kasi malas raw."
Simula nung gabing yon, nag-request na ako ng day shift. At nang malipat ako, wala naman na akong naramdamang kakaiba. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ako si Vilma, 22 years old, bagong pasok dito sa convenience store sa may San Mateo, Rizal. First job ko to after graduation, kaya kahit graveyard shift, tinanggap ko agad. Sabi nila, madali lang daw. Linis, stock, assist sa customer. Pero nung ikatlong gabi ko pa lang, nagsimula ng maging iba ang pakiramdam ko sa lugar na to. Ang shift ko ay 10 PM hanggang 6 AM. Kasama ko lang madalas si Kuya Noel. Matagal na siyang staff dito, mahigit 5 taon na raw. Tahimik lang siya, tipong hindi madaldal, pero mabait naman. Una ko napansin, tuwing alas 12 ng gabi, hindi siya lumalapit sa bandang chiller kung saan nakalagay yung mga soft drinks at ice cream. Noong una, inakala kong tinatamad lang siya kasi laging ako ang pinapapunta doon kapag may kailangan ayusin. Pero isang gabi, habang nagre-rearrange ako ng mga soft drinks, napansin kong parang may gumagalaw sa loob ng salamin. Akala ko sarili ko lang yon, kaya di ko pinansin. Paglabas ko ng chiller, sabi ni Kuya Noel, "Vilma, huwag ka masyadong tumagal dyan. Sa may kanan ng chiller, madalas dyan may nagpaparamdam." Kuya naman, tinatakot ako. Wala naman eh. Pero seryoso lang siya. Hindi man lang umiti. Hindi ako nagbibiro. Kung sakaling makarinig ka ng tawa ng bata, huwag kang lilingon. Kinabahan ako ng bahagya, pero pinilit kong tawanan na lang. Bandang 1:43 AM, walang tao sa labas, walang dumadaan, puro ugong lang ng aircon at tunog ng fluorescent light. Nakaupo ako sa counter nang bigla kong narinig na may tumatakbong maliit na paa sa loob ng store, parang bata. Napatingin agad ako, walang tao. Pero sa may CCTV monitor sa harap ko, sa may cam tray, yung nakatutok sa chiller, may dumaan. Maliit lang, parang bata, mga 6 years old, nakaputing sando, walang tsinelas at huminto sa mismong sulok ng chiller. Doon siya nakatayo, nakatingala sa camera. Kinabahan ako. Tinawag ko si Kuya Noel. "Kuya, tignan mo to, may bata." Pagtingin niya sa monitor, biglang nag-blackout ng sandali yung feed. Pagbalik ng signal, wala na yung bata. Sabi ni Kuya Noel, "Yan na nga yung sinasabi ko, huwag mong pansinin." Ngunit habang sinasabi niya yun, may kumakalansing na bote sa loob ng chiller. Parang may kumalabit. Lumingon ako. Sa mismong sulok, may maliit na kamay na nakadikit sa salamin. Pagkita ko sa maliit na kamay na nakadikit sa salamin ng chiller, para ako napako sa kinatatayuan ko. Ang kamay ay maputla, parang balat na matagal nang nalublob sa tubig. Habang nakatitig ako, dahan-dahan itong gumagalaw pababa na para bang dumudula sa salamin at iniwan ang bakas ng basang marka ng daliri. Lumapit si Kuya Noel. Hinila ako palayo. "Vilma, huwag kang titingin. Huwag mong masyadong pansinin." Pero hindi ko mapigilan. Nang lumapit ako muli, may mukhang nakadikit sa loob ng salamin. Isang maliit na bata, lalaki, mga 6 o 7 taong gulang. Maitim ang mata, walang puti. Ang labi niya, namamasa, nangingitim. Nakatingin siya sa akin, tapos dahan-dahang umiti. Yung ngiting parang wala ng buhay.
Biglang pumugak ang ilaw. Nag-flicker. Pagbalik ng ilaw, bukas na lahat ng pinto ng chiller. Lahat ng bote at ice cream cup nasa sahig na, parang may nagkalat. Nagsimula akong manginig. "Kuya, may bata talaga!" Sigaw ko, pero si Kuya Noel hindi sumagot. Nakatitig lang siya sa sahig, parang may nakikita. Sinundan ko ang tingin niya. May maliit na basang yapak na dahan-dahang tumatawid papunta sa aisle ng noodles. Tanging tunog lang ng patak ng tubig ang maririnig. Bawat yapak may naiwan na markang basa. Tapos mula sa dulo ng aisle may tumawa. Tawa ng bata, mahina, parang galing sa ilalim ng lupa. "Ate, laro tayo." Paglingon ko, wala na si Kuya Noel. Wala rin sa CCTV. Pero sa isang frame, bago mag-glitch ang screen, nakita ko siya, nakatayo sa may chiller. Parang may kausap na bata. Nakangiti siya pero parang pilit. Parang hindi na siya si Kuya Noel. Kinabukasan, dumating ang supervisor. Naabutan akong nanginginig sa labas ng store. Hindi ko maalala kung paano ako nakalabas, pero sabi nila nang makita nila ang CCTV footage, may isang frame na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng chiller, may batang nakadamit ng puti, nakaupo sa gilid at katabi niya si Kuya Noel. Pareho silang nakatingin sa camera. Nang subukang i-rewind, nag-crash ang system. Hindi na ma-play ulit. At si Kuya Noel, hindi na muling bumalik sa trabaho. Ang sabi ng management, nag-resign daw at umuwi ng probinsya. Pero ayon sa mga bagong staff na pumalit sa amin, tuwing madaling araw daw, may maririnig silang tumatawa sa chiller. Pagkalipas ng 2 linggo, nagpa-renovate ang store. Tinanggal nila yung luma at kinakalawang na freezer sa likod. At nang hukayin nila para palitan ng bagong linya ng kuryente, may natagpo ang maliit na kabaong, lumang-luma, gawa sa kahoy, walang laman. Pero sa ilalim nito, nakabalot sa plastik ang isang lumang uniforme pang eskwelahan at isang ID card na halos mabura na ang pangalan. Ang natitirang mababasa lang ay Noel, Grade 1. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Tina, bagong cashier sa isang 24 hours convenience store sa Quezon City. 3 linggo pa lang ako rito, pero parang ang tagal na. Siguro kasi halos gabi-gabi akong binabangungot o nakakaramdam ng kung anong malamig na presensya tuwing mag-isa ako sa counter. Sabi ng mga kasamahan ko, normal lang daw yun. Sanayan lang yan, girl. Luma na kasi tong branch na to, sabi ni Mitch, senior staff namin. Pero noong isang gabi, nalaman ko kung bakit palagi akong tumitingin sa bawat sulok ng store. 12:00 ng gabi. Kakatapos lang ng rush hour. Tahimik na ulit. Ako lang mag-isa sa counter habang si Mitch ay nagre-receive ng bagong stock sa likod. Naglilinis ako ng glass counter nang mapansin kong may anino sa labas. Isang lalaking nakatayo sa tapat ng pinto. Hindi ko makita ng malinaw kasi madilim. Pero para siyang may suot na lumang uniforme ng store. Yung luma pa, kulay dilaw at berde, na pinalitan na bago ako ma-hire. Nung tumingin ako sa monitor ng CCTV, wala namang tao sa labas. Kaya binaliwala ko lang. Baka pagod lang ang mata ko. Pero habang lumilipas ang oras, ramdam ko na parang may nakatingin talaga. Habang nililinis ko yung sahig,
napansin kong may sapatos na marka sa tiles. Madumi, basa, at may pangalan sa ilalim. RS. Nung tinanong ko si Mitch kung sino ang huling stop na may ganoong initial, tahimik lang siya. Pagkatapos ay bumulong siya sa akin. "Huwag mo na lang pansinin, baka si Mang Rolly lang yun." Mga 3:00 ng madaling araw, ako na lang ulit mag-isa. Si Mitch lumabas saglit para bumili ng pagkain sa kanto. Tahimik ang buong store. Biglang umilaw mag-isa ang chiller, tapos sabay nagbukas ng marahan, parang may kumukuha ng inumin. Sumilip ako. Wala. Pero may bote ng tubig na nakalabas, nakatayo sa sahig. Kinuha ko at ibinalik ko sa loob. Paglingon ko sa counter, may lumang ID na nakapatong doon. ID ng convenience store. Faded na, pero mababasa pa. Rolando S. Staff, night shift. Hindi ko alam kung saan galing. Nung tinignan ko ulit ang CCTV feed, nakita ko ang sarili ko. Pero sa frame, sa likod ko, may lalaking nakapolo na luma ang disenyo. Nakatingin sa ginagawa ko. Hindi malinaw ang muka pero parang luma na. Maputla at namumuo ang itim sa mata. Biglang umilaw lahat ng shelf lights. Sabay sunod-sunod na bumagsak ang ilang bote at dilata. "Kuya, tama na po," sigaw ko. Halos maiyak na. Tapos mula sa likod ng counter, may boses na paos na nagsalita. "Ako ang nagbukas nito. Ako ang huling nagsara." Tumingin ako sa ilalim ng counter. May pares ng sapatos doon. Lumang-luma. Puro putik. Pero walang katawan na nakasuot. Maya-maya, may malamig na hangin na dumaan. At naamoy ko ang amoy ng gasolina at sigarilyo. Sabi ni Mitch, ganyan daw yung amoy ni Mang Rolly nung buhay pa. Kinabukasan, sinabi ko kay Mitch lahat ng nangyari. Tahimik lang siya habang nag-aayos ng stocks. Sabi niya, "Huwag ka na magtaka. Si Mang Rolly ang unang stop dito. Simula nung 2010. Natrap siya sa loob nung nagkasunog sa bodega sa likod. Hindi na siya nakalabas. Kaya pag graveyard shift, minsan nagpapakita siya. Hindi naman daw nananakit. Gusto niya lang siguraduhin maayos pa rin ang tindahan." Mula noon, hindi ko na siya tinatakbuhan. Kapag may maririnig akong pagbukas ng chiller o kaluskos sa stockroom, binabati ko na lang, "Good evening po, Mang Rolly." Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.